Yan po at luto na ang sugpo. Ang ating sinigang. Sabi nila pag may tinanim may anihin. Pag may sinuksok may madudukot. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay mamamandaw ng bakikong. Yun po yung malaking bilog na net na inilalagay po ni Bossing dito sa may bukana po ng Prinsa. At papandawin po namin ngayon. Titingnan natin kung may laman. Kung may mahohol. Kami po may dala na ring timba at pagdating dun sa labasan ay kami po mamimitas ng gulay. At magtatanim na rin po kami ng gulay. Kaya may dala kaming pala at saka po itak. Ayan po ang aming bakikong. May huli naman. May pansigang naman kaya tayo. Hindi lang pansigang. Uy, mayroon. Wow! Araw-araw lang makahuli ng ganayan ay may pang-ulam na. Ayan o, pang-ulam pagbibinta. Wow, lundagan po. Oh. Piliin lang natin yung malaki. Oh, ikaw. Balik mo yung maliit. Oh, sinipit ang anong kasal. Pusing yan, balabag mo sa tubig Para lumaki. Oo. Ay, natagama na. Hayaan mo na. Yun na. Ay, oo, hindi ko nakukuha. Hindi ako masisipit. Hindi yung balik. Wow, laki nito. Oh, laki ng bakuli. Ay! Yan, bumalik tayo na. Ito para lumakihan eh. Oh, palaki ka. Ayun na. Yo, tatapon din yun. Yan. Ito Ay! Masisipit. Hindi. Alin? Ito tatapon. Tatapon po natin ng lumaki. Oh, laki na ito. Ay, laki. Ay, aba, babalik pa sa tubig. Ito, balabag ko rin. Oo. Tatapon po natin. Ito naman hindi nalaki. Oh, yan. Pasayan. Oo. At ito, tapon ko na rin. Hindi, dito ko na Nalangoy pa. Bayo, buhay eh. Bayo pa, may isa pa. Ay, busing! Ay! Nako! Nako! Bayo na May ano, pang umagahan o pang hapunan? Yung kasag doon baka makaalpas. Yan, balik mo na yan at maliit pa. Pag ako pa lang naman daw na yan, Bossing, ay bakikang. Pag lalaki, bakikong. Nakaumang lang po siya doon sa kawan. Sa may harap ng Prinsa. Bossing, may isa pa dito Hindi ko madampot at baka kayo masipit. Ano Halika rito, lumabas ka. Bossing, baby. Ang damit mo. Go, nangyari? At ito po yung nahuli. Yan, may dalawang bakuli. Laki ng bakuli. Laki na. Saan, nabitin na inipit Inipitan mo.
Ikaw, parang hindi makapanipit. Ba't hindi kakabakan eh? Hoy, busing! Ay! Nalundag ka! Makakawala ka. Ay! Busing! 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 Nalundag. Dapat ay may ano tayo dito. Makakawala. Ano iniipit mo? Yung kuko niya. Para hindi siya makapanipitan eh. Hindi na. Ba, may kumpa pala. Lagyan mo ng ano nalundag yung May isa pa pala. sugpo. Baka makalundag pa sa tubig. Tara. Ayan po, papunta na kami. Balik! 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 Diyan lang kayo ha, huwag kayo sasama mga aso. Ito ay gagabunan din natin ng konti. At mga patay na may tutanim ni Baron, no? Hindi nabuhay han eh. Itong malunggay na tanim ni Baron. May nabuhay na dalawa. Oo, meron. Bubunutin ko na ito. Ba, buhay pala yun. Ako po ay may pananim dito. Binili ko sa bayan, kalabasa. Tapos meron po tayong mustasa at pechay. Tama-tama po yung pagtatanim ngayon at makulimlim. Di yan, sasabugan lang natahan eh. Ito sa tigkabilang gilid. Tingnan natin ko ito yung Pukayan mo ng lupa tapos ako ang magtatanim. Busing. Awa naman yung atang kuwan. Hindi talagang ganayan. Ay pagka binangon mo eh. Ano? Mamamatay lalo. Makukuha ng ugat. Mababakli ang katawan sa sobrang bigat. O may nahinog na pati doon na mali. Dami pong bunga yung kamatis. Kasi ayaw po ni Bossing ibangon. Mababali daw po ang katawan. Mababali ang katawan. Maraming bunga. Ay lahat ay. Pwede pa marami pang bunga. Tapos ito po. Ayaw ni Bossing lagyan ng kawan. Meron din po kami ditong pananim na kamoting kahoy. Ay kamoting baging. Wala, madami na yan. Pag dumami, Kasi bumpa Yan po at nag-uumpisa na si Bossing maghukay ng lupa. Diyan ko po itatanim yung mustasa. Paghihiwalayin ko, mustasa dito. Doon sa kabila yung pechay. na yung kun, Akin mo nang anin itong lupa. Kunin mo yung tinatayo mo yan. Kunin mo yung ano nga yun? Tatanggalin ko na muna itong kuwan. Tataktak ko na dito Saka ko isalat. Lalagyan ko po ulit ng organic soil. Organic na pataba. Dito po sa gilid, sa tigkabila ay tataniman ko po ng mustasa at pechay. Yan, meron po ulit tayo ditong organic soil. Dito po ihahaluan po natin yung lupa bago po natin taniman. Bulong sa punta. Mababa ang iyong gawa dito ng lupa. Hala, papunta dun sa kuwan. Lalagyan muna natin. At tayo po ay maglalagay ng organic sa ating tatamnan ng mustasa at pitsay. Dahil maulan nga po kahapon, nabasa ang lupa, kaya lalagyan natin ngayon ng tanim siya. At pag masyado pong mainit ay natutuyo ang tanim.
Muna doon sa lo. Ang lang at yun may bunot na. Mamamatay na yun. Ba? Ano ko ah? Saan ako magtatanim ng kalabasa? Saan nga? Doon, sa bandaroon. Ang gagawin ko lang ay kuna. Ang gagawin ko lang ay akin lang bubutasan. O diyan ah. Doon ang pagkapang ah. Ikaw ah. Dito masyado ng tagnong at madaming puno. Marami pa sa atin haning ko. Kalating sako. Organic. Ito po yung butong itatanim natin. Mustasa at pechay. Si Bossing naman po ay magtatanim dito ng kalabasa. Ay, saan ang gapang na yan? Papunta rin sa bahay. Papasok. Alam mo, pag tayo nagtanim ng kalabasa, hindi pag hanggang makabot doon natin lagi papapuntahin siya. Ang talbos. Oo. Hindi pa ganito at pag diyan. Palabas. Mga ilalagay natin dito yung mga 4 na puno. Papataba na laan natin ng organic pag tumubo siya. Sabi nila pag may tinanim may anihin. Pag may sinuksok may madudukot. Hindi ba ga? Next vlog. Saan pa? Kabilang tabi po ating gagawin. Hindi po kasi nung natuto na nababasa ang lupa rito tuho. Malakas ang ulan, tuyo pa rin ang lupahan eh. Tuyo pa rin po ang lupa. Ilang ano yung buto? Ilang piraso? Hindi mo na ano? Hindi pa na. Tanim na natin lahat. Sana tatanim iba. Para pag namungay, marami katang sabay-sabay na pipitasin. Tutubo kayo. Mamumuha kayo ng madami. Yung iba po yung binabayuhan, pero kami hindi magbabayo. Papagapangin na lang. Itinatanim na rin po ni Bossing yung kamoting kahoy. Hello, Kulog! Walang kaalam-alam si Kulog. Kay dumating si Andres. Ha, Kulog? Tinatam po lahat natin ay gilid-gilid ng punso at para paghukay po yung madali. Saka pula natin tatabo ng ganun na. Hindi masisira yung ano? Hindi naman. Pilapil kapag hinukay. Siyempre hindi naman tatabag. At ito ay pipito na. Hindi tayo sa may madanak ng niyog. Tapos na ako magtanim ng mustasa. Yung kabila At naman saka, natin. Yung kabila. oo, tapos ko na rin. Ang damit ni Bossing puti, naging puta. Dapat talaga yung lalaki ang nagtatanim na yan, Bossing. Bakit? Abay, may gawan. May lawit. Yan po, tapos na tayong magtanim ng mga gulay. Tayo naman po ay mamimitas ng sitaw.
Pitasin na po uli. Marami na po uling bunga na pwedeng pitasin. Malanggam. Busing, may dala baga tayong gunting? Mahaba po itong ating mga sitaw. Yan, ito na po yung napitas po natin. Mahaba. Ito po isasama ko muna dito sa may sugpo. Yan, may pansahog na po tayong gulay. Pipitas na rin po tayo ng talong. Ganda po nitong talong, makinis. Mahahaba. Talagang halata mo siya na wala po siyang sira. Wala siyang uod. Nakalimutan kong magdala ng gunting. Paikutin lang po. Yan. Oh, ganda. Pipitas na rin po tayo ng mga okra. Talagang halos ay araw-araw po ang pagpitas ng okra. Masipag pong mamunga. Yan, thank you Lord sa blessing. Sa araw-araw na biyaya na dito lang makukuha sa paligid. Akin na bossing yan. Nakakatuwa po talaga kapag namimitas. Sarap sa pakiramdam na nagbunga na ang iyong pinagpaguran. Ayan po, ito'y baka bukas talagang araw-araw po ang pagpitas. Oops, si bossing ay naggagamas. Mabilis tumubo yung damo na yung umulan na. At namimitas na po si bossing ng okra sa mahalagang biyaya ng ating kamay. Kung hindi nagtiyaga, walang gulay. At napakapal po dati dito ng damo. Kaya parang sila nawawala na ng pag-asa. Kaya lain natubo na naman po uli sa kabilang gilid. Nadami na naman busing ang damo. Buhay na rin po yung mga kamoting kahoy na itinanim po ni bossing. Bayon pa po. Tingnan po. Lapitan po natin. Mga buhay na. Ilaway. Abay kata. Mamulot na rin. Dali mo na ito. Aking igliliko na ito. Para mamaya. Yan, at pauwi na po muna kami sa bahay. Baka si na Andres ay nadoon na. Bago umuwi, pag napadaan dito sa puno ng pilaway, hindi pwedeng hindi mamumulot. Aka na. Pili nut. Ang tawag po namin dito ay pilaway. Much later. Yan, at ito pong ating mga gulay na napitas. Mga okra, talong. Mahahaba po ang talong. At
natin yung pilaway. Dami pong gulay. Tapos ito po yung huli sa bakikang pala. Atin na po itatakot. Ito po ang ating isisigang ngayon. Mga hipong sugpo. Tsaka po may bakuli. At meron din pong mga kasag. Andres! Napogi! Tanda pa kaya ako ni Andres. Pakalong nga muna ako. Inaantok pa. Hindi natingin sa camera. Andres! Yes. Andres! Tita yan, tita. Yan po at magpapakulo na tayo ng tubig para makapagsikang na. Lagyan natin ng sili. Tsaka po kamatis, luya, at sibuyas. Yan po may asin na. Takpan muna po natin. At habang ako po'y nagluluto, ay nanonood si Daddy Kapitik ng Baby Switching. Ano kaya, Andres? Hindi kaya KMJS. Hindi kaya napalitan si Andres, ha? At mukhang anak ng Amerikano ito. Ha? Sabi ko baka may biglang mag-claim na Tiyan, Andres. Janet pa na may kasabay daw na isang CS. Ay, kung yun namang... Oh, ito yung 4 years na sa KMJS. Sa kapanalman, honey. Kawawa naman yung bata. Kawawa naman ng mga bata. Siyempre na yun parang matutraumang. Oo. Ang pamilya mong lumaki, biglang iba pala. Oo. Ano ba, si Andres pa nga lang, ay 8 buwan, na ibigay mo sa ibang tao, ay nag-iiyak ay. Nahanap na si Andres, ito po kayong 4 years. Andres! Si Andres na may mag-claim, kaya... kamukha naman ng lolo, bagsak. kamukha ng lolo, Erneng, ano At saka yan ay pinicturean ni Doc. Yung Doc ay parang mabait at ka-close namin. Kinuha yung cellphone ko. Pagkapanganak ay ako may dugo-dugo pa eh. Pinicturean na agad. Pinicturean na agad. Ay, kung yun naman inyong kasabay ay babae ang anak ay. Kahit magkapalit ay sabi, amin yung lalaki amin yung lalaki si Andres. Andres na pogi. Ayan, at kumukulo na po agad. Mabilis lang kumulo. Lalagay ko na muna po itong sitaw. At ito ay medyo matigas. A few minutes later. Lagay na rin po natin ang okra at talong. Tumakbo po sa akin pala yun. Yan po at luto na ang sugpo. Ang ating sinigang. Tayo po'y maghahayin na ng makakain na. Meron po tayong kalamansi. At ito po yung ating ipipiga dito sa ating sinigang. Pigan din po natin ito Inihiwalay ko po yung isda at baka madurog ko. Yan po at eto na. Nakahayin na po ang ating sinigang. Kainan na. Nandito na po si Nini. Sisibig galing school. Kain na po tayo. Lord, marami pong salamat sa pagkain pong ito, O God. Salamat, O God, sa panibagong kalakasan, sa kagalingan. Pagpalain mo ang pagkain ito at maging pakalinisin mo, O God. At salamat sa buhay ni Ate Nels na siya nag-prepare nito. Patuloy mong patnubayan, i-bless, Panginoon, ang buong tahanan ng kanilang pamilya. Sa iyong papurit salamat. Amen and amen. Amen. Kain na na. Kain na po. Kaya kakain.
Oh. Wala. Habang wala pang kanin na yan. Ginhawa ng kuwan dito sa labas. Ng hangin. Oh, daddy. Hindi mo gayahin si Dongi. Kinukuha ni Janet yung maliit. Nahipon ay pinalitan ko ng malaki. Sabi ko gayahin si Dongi. Si Nerlin. Dito po si Datin. Siyang kasama. Ay, di ba gayahin si Gio? Hindi. Si Gigi may pasok ka eh. Ay, Ay, si Datin ang kasama. Pasok na agad si Gio. Kain na Datin. Nakatingin sa aking camera. Kain na. Kaya na kanin. Ikaw, Jow. Lagay ka na ano. Asa si Kuya Emil kakain? Ay, titiraan ko na lang. Kain na po. Kain na po Kain tayo. na. Wow! Thank you so much, Ate Kaya Mel. mo namimiss si Janet. Fresh. Ayun. Yung okrang fresh. Kasi yung okra natin doon, Dilato. Daddy, ano na, Oo. kareto na. Yan ang masarap. Oh, Bakul eh. Akin yung isang bakul. Ito ko hindi nagkakain ng hipon masyado. Oh, pati gulay. Pati gulay, mami. Fresh. Ikaw ba ginakatikim na dati ng bakul eh? Ako po, Ate. Eh, kahit Kulay itim siya, pero puti ang laman niya. Ano? Tuloy. ay, ito doon mo napitas lahat. O ba oo, lahat ay doon na. Ay si Milot, nung ako nag-anak sa center. Sa center ako nag-anak ay. Ay hindi mapapalitan si Milot. At bakit? Ay di nung ako nag-anak na meron akong kasabay din na nag-anak. Tapos ay inihiga sila dun sa isang ano. Walang pangalan, pero hindi magkakapalit. Ang masaya na rin na may malaki. 3.9. Laki. Kaya ako hirap na hirap daw mga anak. Ay, Daddy, ang 3.9 si Isa. Oh. noon pa naman ay... Para ma-imagine na Ay, si Andres ay 2 point something yata. 2.3 lang. Kailan? Nung... Si Andres. Hipon. Abay, si Kim, baka ay nagkapalit din. Ano ba yun? Sa bahay ko lang Oo, anak. baka may mag-claim ay. Sa bahay lang ako nanganak, pati kay Idro. Sa bahay lang din. Hey, Melot, kaya ako dapat sa bahay din ako. Oo. Ay, Ay, kaya ako malaki. dinala ng center. Ay, ngayon lumabas, nahihirapan niya ako. Oo. Ano dinala sa center? Maghapon pa. Akong naghihilab. Lilibot bago pa lumabas. Hindi naman ako maisugod sa ospital. At bahang-baha naman noon. Ay sasakay ng bangka. Wala pa naman noong kuwan. Ay malakas yung agos. Kaya, Tapos nung ipanganak ko si Milot ay... sino nag-anak sa'yo, Ate? Midwife din mo. Si Doktora. Saka may mga midwife doon. Ay nung ipanganak na si Milot, ay yung kasabay ko ay maliit ang sanggol niya. Ako'y malaki. Kaya hindi magkakapalit talaga. Actually, pag 3.9, Ate, CCS na. Sa panahon ngayon. Tapos ay si Kim, umidro sa bahay ko lang pinaganak. Ang bayad ko lang kay, ang nagastos ko lang ako naganak kay Nini. 300. Kay Idro, ang nagastos ko ay parang 1,000 ang bayad sa ano. 300 pesos lang si Kim. Kahalagang mo 300 pesos lang. Ay, may lumabas lang mag-isa. Abay, si Andres din naman. Lumabas din lang. Ako nanganganak. Ay, abay walang mga tao. At si nanay ay nakaon pa ng kumadrona. Ay ako lang mag-isa doon sa Manghihilot. kwarto. Manghihilot. Ay, pero ngayon, bawal na sa talagang dapat pag mag-aanak ka ngayon. Sa ospital na. Bawal na. Sa center, sa ospital. Ay noon naman panahon noon ay pwede lang sa bahay. Gawa ng yung KMDS, pag binasa mo yung mga comment, abay, baka yan ay 2 beses nang nangyari, may switching na confirm gawa ng DNA. Eh baka mamaya hindi lang pala, yan, merong mga ibang magulang na oo. Kaya sabi ko, abay baka mamaya dito sa atin mayroon, hindi lang alam. Kaya kumbaga may aalalahanin mo, kukwestiyonin mo, ba si Kim Bagay sa ang pinanganak, sino ka sa Kamukha ko baga si oo. Nini. Dahil sa palabas, ay kukwestiyonin mo yung anak mo, bakit si Kim ay maganda, baka may mag-claim.
Sabi ko ba si Andres ay mukhang Amerikano? Baka may mag-film bigla. Eh, may pinicture, may dugo-dugo pa yung pinicture ang kagad ni Doc. Hanggang, 3.9 ato na yung anak mo sila. Hihiwain ka na na. ay ito pa, Lako na. isi-share ko lang. Nung ipanganak ko si Milot, alas 4 ng hapon. Tapos maya-maya ay... basta limot na ako. Basta nung ipanganak ko si Milot, pumutok din yung balita na patay na si Nida Blanca. Noon iyon. Tapos ay kinabukasan, ay di malapit lang yung munisipyo, right? Nung kinabukasan, bumisita si Tia Nini. At tiningnan si Milot. Binisita kami. Sabi, oy, ako walang dalang kahit ano. Kumbaga may kalapit lang yung trabaho niya. Wala man lang dalang prutas o ano. Ay bumunot ng ng pera sa bulsa, 5 piso, binigay niya dun sa, parang nilagay niya dun sa kay Milot na kalapit. Sabi, aboy, daw yung magandang pasampahan ng pera. Sabi ka na. Alam mo yung pera, ayun hanggang ngayon naiingatan ko, yung 5 piso. Noon ay nadating yung time noon na talagang ako walang kapera-pera. Na gusto kong maglaba pero hindi ako makabili ng isang putol na sabon na 5 piso. Talagang tiniis kong hindi ko yung gastos yung 5 pisong iyon. Pero tingnan mo naman at si Milot ay magandang pasok ng pera sa buhay ni Milot. May sa edad di may sarili na siyang May sarili sa murang edad ni Milot ay parang siya may sarili na income. income. Ay si Andres naman nung pinanganak ay may nag-sponsor day na gastos na. Oo nga na, Daddy. Pero mo yung bill namin 72K, ba? Abayo. Ayun ay normal. Oo, normal na yun. Grabe, 300 pesos. Ang ganun pa rin kalaki ang gastos. Normal yun, ate. 72. Pero okay lang ngayon. Basta ang mahalaga kayo ligtas. Kaya nga kahit 5 piso noon na talagang gagastos. Wala nang mahuhugot talaga. Ang importante kayo ligtas. Kahit lang nagkagastos sa'yo, pero nahahanap. Ito ba yung nangyari ka na mahal? Ay, oo. Marami sa viewers natin na hindi alam kung anong nangyari. Yung panganak po si Mahal, nung araw na yun mismo, ay napunta naman sa malungkot na pangyayari. Nung araw na yun din po ay binawian ng buhay yung mama ni Mahal. Kaya si nanay at si tatay na po ang kinilalang Nanay at tatay. Kaya si Mahal na mahal namin. Parang bunsong kapatid. Oo, parang busong kapatid. Napahaba na pati yung kwento natin. Mag-outro na ako. Sige, ate. Nahaba na yun. Yung nanay ni Mahal, ate, hindi na nakapagpa-check. Nagpa-check up siya pero ang check up niya ay sa center. Tapos nung mga anak siya, hindi nga lumabas yung inunan. Sinugod siya sa ospital, kaso hindi rin kaya sa ospital. Ang ginawa ay iniluwas. Ay dito naman ay 4 na oras ang biyahe bago ka makarating ng Maynila o kaya bago ka makarating ng oo. Tapos ay ang ambulance ay hindi pa biglat, yun ay kumbaga may maghahanap ka pa. Kaya emergency ay napakahirap talaga dito sa atin. Ayun po at medyo napahaba na po ang aming kwentuhan. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Dinala naman ng ospital kaso hindi na umabot. So, nanganak na pala ate sa center, no? Hindi lang lumabas yung inunan. Anong tawag sa ganong kaso? Hindi ko alam. Search ko. Hindi lumabas yung inunan niya. Kasi sa bagay, pag hindi nga lumabas yung inunan, malalasag yung nanay. Tsaka dinugo siya, dinugo. Ay iniluwas naman kaso pagdating doon wala na, hindi na umabot.